Kumusta mga brad? Sa akin nga po mukhang wala pa talagang pag-asang bumaba yung presyo ng gasolina. Bagkus lalo pa itong tumataas. Andis na lang yung bumababa. At isa nga po sa mga nakikita nating solusyon pagdating sa transportation, bike or e-bike or electric bike or electric vehicle. O tumaas din naman yung presyo ng kuryente pero hindi talaga katulad sa presyo ng petrolyo. Kaya isa talaga sa mga best option ngayon, mag e-bike na lang. Environmental friendly pa. And wow lang sapat na. Pero alam nyo ba, hindi lang naman po Pilipinas yung apektado sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kasi kahit nga po sa ibang bansa, apektado din sila. Katulad sa Vietnam, Thailand, at marami pa nga pong Asian countries. At speaking of Vietnam, isa na nga po sa mga tinatangkilik nila ngayon doon ay ang paggamit nga po ng electric vehicle. Alam nyo yung parang blue green na taxi, yung VinFast. Sa kanila galing yun. At electric vehicle po yun. Hindi po sila apektado sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kuryente po kasi yung gamit nila. At ngayon nga po, hindi na lang po 4 wheels yung ginagawa nila. Meron din po silang e-bike or electric bike na mukhang motor nga din po yung itsura. At may pagkakahawig na naman ito doon sa Honda Click. I mean, parang may resemblance nga po siya doon. Medyo unfair po kasi kung sasabihin nating kinopya ito doon sa Honda Click. Siguro nagkataon lang na naging parang magkamukha silang dalawa, storyahe. At ito nga po ang VinFast Viper. Nasa unang tingin nga po ay akalain mong digas ito or gumagamit ito ng gas. Pero kapag naka-side view na siya, doon mo na makare-recognize na hindi nga siya motor. I mean, hindi siya katulad sa mga scooter na gumagamit ng gasolina. Pinakauna mong mapapansin, wala siyang tambucho. May mga tao nga po na hindi talaga sanay gumamit ng e-bike kasi nga wala siyang tunog. May vibration siya, konting-konti lang. Ito nga po yung tipo ng mga sasakyan na mababangga ka na hindi mo pa alam. Kasi nga wala naman siyang tunog. At yung sinasabi nga po nilang pinagbawal nila yung e-bike or e-trike sa may pangunahing kalsada kasi nga mabagal daw. Sa tingin ko kalokohan yun. Napakarami pong e-bike ngayon na sobrang bilis tumakbo, mas mabilis pa nga sa motor. Siguro yung iba mabagal lang talaga magpatakbo. Lalo na nga po yung may mga 4 na gulong or yung mga golf cart na dinadala na nga po nila sa highway na oo, totoo nga naman talaga, sobrang abala din. Pero case to case basis naman kasi yan. Depende talaga kung sino yung nakasampa. At ibang usapan na kapag Pinoy yung nakasampa. Sa ibang bansa nga po or sa ibang lugar katulad sa Taiwan, ang bibilis po ng mga e-bike nila doon. Lalong-lalo na nga po yung brand na Gogoro which is nandito naman din sa Pilipinas. Kaya hindi talaga nila pwedeng sabihin na mabagal yung mga e-bike. Siguro ang pinakatamang termino, mga balasubas. Pero hindi naman po lahat. Hindi lahat na naka-e-bike or naka-e-trike ay balasubas sa kalsada. Pag gumawa kasi ng kasalanan yung isa, gine-generalize nila. Kaya tuloy yung matitino, nadadamay sa kasalanan ng iba. Tingnan nyo ngayon, sobrang mahal na ng gasolina. E-bike or e-trike sana yung best option. Kaso lang pag ginawa naman nila yun, huhulihin din yun. Kaya ang hirap talaga ng sitwasyon. Kupal kasi yung mga nakaupo. Balik tayo sa VinFast. Etong VinFast Viper nga po ay talagang hindi rin basta-basta. Meron nga po itong dalawang baterya or dalawang battery. Nakatulad nga po doon sa Gogoro, easy swap lang din po ito. Ibig sabihin nun kapag nalobat ka, punta ka lang doon sa charging station nila, bubunutin mo yung battery mo, kuha ka ng battery na bago, tapos isaksak mo sa e-bike mo, pwede ka nang tumakbo. Pero magbayad ka muna. At yung range nga po ng battery niya ay kayang umabot ng 156 kilometers. Single charge lang po yun. So kung malapit lang po yung trabaho mo, kayang abutin niya ng 1 linggo, hindi ka pa malolobat. Ang tanong, sulit ba? Hastang sulita. Yes po, talagang sulit na sulit. At ang kanya naman pong top speed ay tumatakbo nga po sa 70 to 80 kilometers per hour. Yung mga ganong takbuhan nga po sa pagiging praktikal lang, mabilis na po yun. Wala ka naman sa racetrack, nasa kalsada ka kaya pwede na yun. Sa ngayon wala pa nakakalam kung itong e-bike na ito ay makakarating sa Pilipinas. Pero kung e-bike lang pag-uusapan, marami naman din yan dito. Pass mo na sa NMAX. Dito tayo sa NWOW. Itong VinFast Viper nga po ay nagkakahalaga ng 45 million Vietnamese dong. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 102,000 pesos. So kayo na pong bahala magsabi kung mahal ba o hindi. Pero kahit nga po ganun, wala pa rin tayong bounce cake. Bye.